Morning. Good morning. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. The Lord is good. Amen. His loving kindness is everlasting, and His faithfulness to all generations. In our gospel today, in Luke chapter 17, verse 5, the apostles pleaded to the Lord to increase their faith. Siguro ang iniisip nila dahil hiniling nila kay Jesus that very day, tataas na, lalakas na ang kanilang pananampalataya. But the Lord responded differently. Jesus responded with a statement and a parable. This literally is the thing we need in our life. A statement to open our understanding about our faith in God. Increasing our faith to God is one of the greatest needs today. Lalo-lalo na sa mga bagay na nangyayari sa ating paligid. Naisip ko nga, ano kaya ang nararamdaman ng mga tao ngayon na sa Bicol sa panahon na ito? Na sila ay nasalanta na naman ng bagyo, katatapos lang nadaanan ng bagyo. Ng mga taong naglilingkod sa Diyos. Jesus said in verse 6 of our gospel today, if you had faith like a mustard seed, you would say to this mulberry tree, be uprooted and be planted in the sea, and it would obey. Katulad natin, ang ini-expect ng mga disipulo na sasabihin ni Jesus para lumakas ang kanilang pananampalataya ay magdasal. Para kayo ay magdasal kayo ng magdasal. O di kaya naman ay pag-aralan nyo ang salita ng Diyos. Magnify your calling more deeply. Mag-fasting kayo. Lahat ng ito ay totoo. Pero hindi ang mga ito ang sinabi ni Jesus. Dahil may mas dapat pang gawin ang mga disipulo bilang paghahanda sa ministeryong iiwan sa kanila ni Jesus. Basahin ko po ulit ang sinabi ng ating Panginoon mula sa verse 7 hanggang 10. Which of you having a slave plowing or tending sheep will say to him, when he has come in from the field, come, eat. But will he not say to him, prepare something for me to eat, and properly clothe yourself and serve me while I eat and drink? And afterward, you may eat and drink. Does he not thank the slave because he did the things which were commanded? Does he? Pakinggan po natin ang sinabi ng Panginoon sa verse 7. So you too, when you do all the things which are commanded, you say, we are unworthy slave. We have done only with that which we ought to have done. Siguro, katulad ng iniisip ko, ang iniisip nyo ngayon. Bakit ganon? Hindi muna pinagpahinga yung tagasilbi, yung servant. O di kaya naman, bakit hindi na lang sinabay sa pagkain? Kung pagninilayan nating mabuti, may dalawang bagay na ipinakita sa Jesus sa kanyang mga disipulo para mas lalo pang lumakas ang kanilang pananampalataya. And these are the gratitude and sacrifices. Pasasalamat at sakripisyo. Bakit hindi nagreklamo ang servant? Kasi alam niya na ang kanyang buhay ay nakadepende sa kanyang master. At kung ano ang ipagawa sa kanya ng kanyang master, wala siyang reklamo. Gagawin niya ang ipapagawa sa kanya. Minsan, nakakalimutan natin na ang ating buhay ay galing sa Diyos. Lalong-lalo na kapag masaya tayo o nakukuha natin ang mga bagay na gusto natin sa buhay. Let us not forget that each day
we are reliant onto the Lord. Ang buhay natin ay sa Kanya lang nakasalalay. No matter how much we have served Him, hindi natin pwedeng sabihin na sobra na ang ating ginagawa. Walang sobra sa paglilingkod sa Diyos. He has the right to require everything on us. He has the right to require that we keep His commandments, to follow Him. Not for God, dahil ang Diyos, nasa Kanya na po ang lahat. It is for us, para po sa atin. Katulad na lang ng servant, if we want to increase our faith, we must give ourselves over completely to our Lord. Patuloy tayong maglingkod sa Kanya nang walang hinihinging o hinihintay na kapalit o reward. We do it out of love and gratitude for the Lord, to whom we owe everything. This day and age, usong-uso ang reward system. Minsan, ito rin ang iniisip natin. Kapag naglilingkod tayo sa Diyos, yung tipong lahat ng pabor ay nasa atin na kasi tayo ay naglilingkod sa Diyos. Di naman po masama yun. Na kapag may hindi magandang pangyayari sa ating buhay, bigla nating naiisip na worth it pa ba? Ito ba, no? Pa ba na mag-minister tayo? Worth it pa ba na mag-minister tayo sa Diyos? Kapag nilagyan natin ng kondisyon ang paglilingkod natin sa Diyos, pinabababa po natin ang ating pananampalataya. Sa kabilang banda, kung patuloy tayong naglilingkod sa Diyos na walang hinihintay na kapalit, ang ating pananampalataya ay lalago. At kapag malago ang ating pananampalataya, makikita ito sa ating mga gawa. Hindi natin iisipin na mayroon tayong ginawa at tama na iyon. We go beyond the minimum requirement. The road to increased faith is long and hard, but is available to those willing to pay the price. Katulad po ng lyrics ng awiting, panalangin sa pagiging bukas palad. Nawa ito rin ang ating maging panalangin. Panalangin na turuan tayo ng ating Panginoong Diyos na maging bukas palad. Turuan na maglingkod sa Kanya. Na magbigay ng ayon sa nararapat na walang hinihintay na kapalit mula sa Kanya. Na makibakang di inaalintana ang hirap na dinaranas sa tuwina'y nagsusumikap, hindi humahanap ng kapalit, nakaginhawaan na di naghihintay, kundi ang mabatid ng loob ng Diyos ang siyang hinihintay. Nawa mabatid natin ang paglilingkod sa Diyos na ating Panginoon.